Habang patuloy sa pag-iyak at pagtili ang mga halimaw, nagsalita ang isa sa mga miyembro ng grupo sa inis. Anya, lumitaw agad ang mga halimaw pagkapasok nila sa gate. Mabilis na naglunsad ng sunod-sunod na pag-atake ang mga halimaw, kaya't nagsimulang umatras at umiwas ang buong koponan. Agad namang nagbigay ng mga utos si Hyun Ju-yeon. Inutusan niya sina Jin Ho at De Yong Sang na bantayan ang mga gilid, habang ang isa pa ay pinabantayan sa ibabang bahagi. Samantala, humarap si So Do-jeon sa isa sa mga halimaw na tila handang umatake. Nagningning ang kanyang mga mata sa lakas at tapang habang lumalapit. Nagsimula ang matinding labanan sa pagitan ni Do-jeon at ng halimaw. Sa lakas niya, nagawa niyang salagin ang atake nito. Unti-unting lumitaw ang mga apoy sa kanyang mga kamay, hudyat ng isang mabigat na pag-atake. Pinakawalan niya ang isang matinding suntok na nagdulot ng malakas na pagsabog, na yumanig sa buong paligid. Tahimik at gulat ang buong koponan habang pinagmamasdan si Do-jeon na papalapit sa bumagsak na halimaw. Tumayo siya sa harap ng dambuhalang nilalang na ngayon ay nakalugmok sa lupa, puno ng tiwala at lakas. Nagulat ang isa sa mga kasamahan at nagtanong kung napatay nga ba agad ang halimaw sa isang atake lang. Sagot ni Do-jeon, hindi pa ito patay. Muli siyang umatake at tinapos ito ng tuluyan. Makikita sa mukha ni Hyun Ju-yeon at ng iba pa ang pagkabigla sa ipinakitang lakas ni Do-jeon. Napabulala si Yoon In-ju, hindi makapaniwala, at nagtanong kung sino ba talaga si Do-jeon. Nahihiya at halatang nabigla rin, pabirong sinabi ni Hyun Ju-yeon na tao lang itong malakas. Pero tumutol si Jung In-ju, sinabing imposible, tao lang, ang kayang pumatay ng Kokostrian sa isang suntok lang. Napangiti si Hyun Ju-yeon at sinabing kaya rin naman gawin ng kapatid niya iyon. Ngunit umalma si Jung In-ju, hindi raw pwedeng biruin iyon dahil mismong nakita nila kung paano natalo ang halimaw nang hindi man lang ito nakailag. Nanahimik si Hyun Ju-yeon at tinitigan si Do-jeon, iniisip kung sino ba talaga ang lalaking ito. Maya-maya, sinabi ni Hyun Ju-yeon na kailangan nilang baguhin ang plano. Sinabihan niya ang grupo na Thotango na sila agad sa gitna ng lugar. Samantala, tahimik na umupo si Do-jeon sa harap ng patay na halimaw at sinimulang hiwain ito gamit ang kutsilyo. Malinaw niyang sinabi na hindi siya maghahati ng nakuha sa mga hindi lumaban at walang ambag. Kalma namang sumagot si Hyun Ju-yeon at sinabing hindi naman siya kailanman humiling ng bahagi. Sinabi pa niyang tila hindi bagay ang galing ni Do-jeon sa lugar na iyon. Inalok niya itong sumama sa kanya sa mas malalim na bahagi ng Rift Zone. Ngumiti si Do-jeon at sinabing, mukhang masaya yan. Sa kumpiyansang tono, sinabi ni Hyun Ju-yeon na kabisado niya ang lugar, kaya't kung gusto nitong makalabas ng ligtas, dapat siyang sundan. Tumakbo siya ng mabilis papasok sa gubat. Tahimik lang si Do-jeon habang pinagmamasdan ito mula sa malayo. Pagkalipas ng ilang sandali, mabilis rin siyang tumakbo sa direksyong pinuntahan ni Hyun Ju-yeon. Sa kabilang grupo, tinanong ng isa sa mga miyembro si Jung In-ju kung kikilos na ba sila. Tanong naman ni In-ju kung tingin niya ay kaya nitong makipagsabayan sa bilis ng iba, at sagot nito, hindi raw. Kaya't sinabihan sila ni In-ju na tila, extra, lang sila ngayon at ituloy na lang ang pangkaraniwang pangangaso. Sa kanyang isipan, malungkot na inamin ni In-ju na kahit siya ay A-rank hero, parang wala siyang halaga kapag kaharap na ang mga S-rank tulad nina Hyun Ju-yeon at Do-jeon. Patuloy ang mabilis na paggalaw ni Hyun Ju-yeon. Lumingon siya sa kanyang likod at hindi nakita si Do-jeon. Naisip niya sa kanyang sarili kung dapat babagalan niya upang makasunod ito. Ngunit laking gulat niya nang bigla siyang lampasan ni Do-jeon sa napakabilis na takbo. Halata sa mukha ni Hyun Ju-yeon ang pagkabigla. Hindi siya makapaniwala at nagtanong sa sarili kung talagang nalampasan siya ni Do-jeon. Siya na isa sa 3 pinakamabilis na hero sa buong Korea. Huminto si Do-jeon para suriin ang daan habang si Hyun Ju-yeon ay pagod na sumusunod. Ngumiti si Do-jeon at sinabing, mas mabagal ka pala kaysa sa inaasahan ko. Dagdag pa niya, parang sinasadya raw bilisan ni Hyun Ju-yeon upang hindi siya makasunod. Sumigaw si Hyun Ju-yeon ng may halong inis at gulo sa isip, nagtatanong kung sino ba talaga ang umiiwas sa kanino. Halata sa mukha niya ang kahihiyan at pagkairita. Tumitig si Do-jeon sa isang napakalaking bundok sa malayo, halatang interesado siya roon. Nakita iyon ni Hyun Ju-yeon at agad siyang kinabahan. Sinabi niyang doon matatagpuan ang boss monster ng Rift Zone, isang dambuhalang halimaw na tinatawag na kasarian,
parang higanteng pterosaur at tinatayang may habang 20 metro. Matindi ang babala ni Hyun Ju-yeon, kahit isipin lang na labanan ito ay delikado na raw. Kailangan ng 3 S-rank hero para talunin iyon. Ngunit tila bingi si Dojin sa babala. Tinatanong lang niya kung may mataas na uri ng E-class mana stone ba ang halimaw. Sagot ni Hyun Ju-yeon, meron nga. Nang mapagtanto niyang papunta na si Dojin sa direksyong iyon, kinabahan siya. Tinawag niya ito at tinanong kung totoo bang lalabanan niya ito. Sinabi niyang hindi niya dinala si Dojin doon para gumawa ng bagay na ganoon kadelikado. Ngunit walang pakialam si Dojin. Tumakbo siya ng sobrang bilis papunta sa lokasyon ng boss monster. Sumigaw si Hyun Ju-yeon sa takot at gulat, hindi makapaniwalang gagawin ito ni Dojin. Halata sa kanyang mukha ang matinding kaba. Sinubukan niyang pigilan si Dojin at sinigawang huminto ito. Pero hindi siya pinansin ni Dojin, patuloy itong tumakbo ng buong bilis patungo sa panganib. Muling ipinakita ang malawak at misteryosong bundok, tila simula na ng isang bagong yugto ng laban. Ilang sandali lang ang lumipas, napahinto si Hyun Ju-yeon sa pagtakbo, gulat na gulat at nagtatanong sa sarili kung ano ang nangyari. Halata ang pagkalito niya sa bilis at lakas ni So Dojin. Nang lumingon siya, nakita niyang nakahandusay na sa lupa ang katawan ng boss monster na si Kasarian, tuluyan na itong natalo. Kitang-kita sa mukha ni Hyun Ju-yeon ang matinding pagkabigla at pagkagulat ng mapagtanto niyang napabagsak ni So Dojin ang dambuhalang halimaw na si Kasarian ng ganoon lang kadali. Napaisip siya at naalala kung gaano kalakas ang halimaw na iyon, isang nilalang na noong nakaraan ay tanging si Park Hyul lang ang nakatalo. Ikinwento na si Park Hyul ay isang tanyag na S-rank hero na siyang pumatay kay Kasarian, ngunit maging siya ay halos hindi nanalo sa una nilang laban. Kahit pa may kasama siyang 30 A-rank heroes noon, halos lahat ng iyon ay namatay, at si Park Hyul lamang ang halos hindi na makaligtas. Kalaunan, nagbalik si Park Hyul para maghiganti. Sa pagkakataong iyon, may kasama na siyang isa pang S-rank hero at 200 A-rank heroes. Isang matinding labanan ang sumunod, at doon tuluyang napatay si Kasarian. Ngunit sa kabila ng tagumpay na iyon, halos lahat pa rin ng mga bayani sa labang iyon ay napatay. Dahil doon, ang Resolute Logic Guild na itinatag ni Park Hyul ay hindi pa rin tuluyang nakabawi kahit lumipas na ang 3 taon. Bumalik sa kasalukuyan, bakas sa mukha ni Hyun Ju-yeon ang galit at inis habang tinutokso siya ni So Dojin. Sinabing alam naman niya sa sarili niya na wala siyang naitulong sa pagkatalo ng halimaw. Patuloy na nag-isip si Hyun Ju-yeon, halos hindi pa rin makapaniwala sa nasaksihan. Paulit-ulit sa kanyang isip ang katotohanang ang isang halimaw na kagaya ni Kasarian ay napatumba lamang sa isang suntok ni So Dojin. Sa sandaling iyon, itinaas ni So Dojin ang napakalaking mana stone mula sa katawan ni Kasarian at tinitigan ito ng tahimik. Tahimik na sinabi ni So Dojin na hindi na niya kailangan ng gabay. Tinalikuran niya si Hyun Ju-yeon at sinabing mula rito, siya na ang bahala sa sarili niya. Tahimik siyang naglakad palayo, ngunit pinigilan siya ni Hyun Ju-yeon at nagtanong kung hindi ba niya balak kunin ang iba pang mahahalagang parte ng katawan ni Kasarian, tulad ng tuka, mga kuko, at iba pa na may mataas na akademikong halaga, bukod pa sa Mona Stone. Lumapit si So Dojin, ngumiti ng bahagya, at sinabing hindi na sulit ang oras at pera para kunin pa ang mga iyon. Paliwanag niya, mas mabuti pang gamitin ang oras sa pangangalap ng mas maraming mana stone mula sa iba pang halimaw. Dagdag pa niya, pwede na raw kunin ni Hyun Ju-yeon ang mga parte ni Kasarian bilang kabayaran sa naging gabay nito. Tahimik na pinanood ni Hyun Ju-yeon si So Dojin habang papalayo ito, bitbit ang kumpiyansa at lakas sa bawat hakbang. Maya-maya, lumitaw ang isang grupo ng mga bayani. Nakaupo sila sa gilid, halatang gulat at tuliro pa rin. Isa sa kanila ang nagsabing hiniram lang ni So Dojin ang isang malaking bag, at nang bumalik ito, punong-puno na ng mana stones. Namangha ang isa pa sa kanila at sinabi na kung sila sa guild ang sumubok gawin iyon, baka abutin sila ng 20 oras na sabay-sabay na pangangaso, o baka 3 araw pa. Samantala, nakaupo si Hyun Ju-yeon sa isang bato, malalim ang iniisip at naguguluhan pa rin sa pagkatao ni So Dojin. Paano raw nito nagawang mang-alap ng ganoong karaming bato sa napakaikling oras? Si Yoon Ju naman ay nabalot ng kaba nang maalala ang sinabi ni Hyun Ju-yeon, na si So Dojin ay siyang tumalo kay Kasarian ng mag-isa, nang walang kahit anong armor o gear.
Sa isip niya, kung ito lang ang batayan ng lakas ni So Dojin, baka siya na nga ang pinakamalakas sa buong South Korea, o sa buong mundo. Makikita si So Dojin na kalmado pa ring naglalakad, may isa na namangbag ng mana stone sa balikat. Habang pinapanood siya ng grupo, hindi pa rin sila makapaniwala. Isa sa kanila ang nagsabing kahit ikwento nila ito sa iba, walang maniniwala sa kanila. Baka mapagkamalan pa silang baliw. Isa sa mga miyembro ng grupo ang nagsabi sa lahat na huwag nilang ibubunyag ang nangyaring ito, hindi naman daw talaga ito paniniwalaan ng iba. Mula sa malayo, nakita nilang nag-uusap sina So Dojin at Hyun Joo-yeon. Hindi nila marinig ang pinag-uusapan, pero nagsimula silang mag-isip kung ano ba talaga ang ugnayan ng dalawa. May nagsabi na kung sino man ang lalaking makakatabi ni Hyun Joo-yeon, dapat gwapo rin iyon. Tinawag pa nilang perfect match ang dalawa. Tahimik na nag-isip si Jung In-ju, at sa kanyang sarili sinabing parang imposible naman na saglit lang ang koneksyon ng dalawa. Laking gulat din niya na ganoon lang tretuhin ni So Dojin si Hyun Joo-yeon, na para bang isa lang itong ordinaryong babae. Paano raw may lakas ng loob ang sinuman para kausapin ng isang tulad ni Hyun Joo-yeon ng ganoon lang? Bigla na lang lumapit si So Dojin at iniabot kay Hyun Joo-yeon ang isa sa mga bag ng mana stones. Nagulat si Hyun Joo-yeon, napatingin kay So Dojin habang papalayo ito nang hindi man lang nagsabi ng kahit ano. Gulat na tanong ni Yoon In-ju sa grupo kung bakit umalis si So Dojin nang ganoon lang, ni hindi man lang nagpaalam. Tahimik na sagot ni Hyun Joo-yeon, totoo, umalis nga siyang hindi nagsalita. Nagtanong si Jung In-ju kung totoo ba na iniwan lang ni So Dojin ang mga bag, at kung ibinigay na nga ba talaga niya ang lahat ng iyon. Sinimulan ng ipaliwanag ni Hyun Joo-yeon ang totoong nangyari. Aniya, nang sabihin niya kay So Dojin na magiging sobrang sikat ito kapag nalaman ng lahat na siya ang tumalo kay kasarian, simple lang ang sagot nito, hindi siya interesado sa kasikatan. Ipinasa na lang sa kanya ang bahala. Nagulat ang buong team sa narinig. Hindi sila makapaniwala. Tanong ni Yoon In-ju, halos hindi makapagsalita, anong klaseng tao ba talaga si So Dojin? Tahimik si Hyun Joo-yeon. Nakatingin siya sa malayo, litong-lito at palaisipan pa rin sa kanya, sino nga ba talaga ang lalaking iyon? Lumipat ang eksena kay Park Hae-yul habang paulit-ulit niyang binabanatan ng malalakas na suntok ang isang sandbag. Buong lakas ang kanyang pinakawalang mga atake, kasabay ng matitinding sigaw na nagpapakita ng matinding determinasyon. Sa gigil, sumugod siya at bumitaw ng isang malakas na suntok na nagdulot ng malakas na pagsabog. Pagkatapos ng matinding ensayo, kitang-kita sa mukha ni Park Hae-yul ang pagod at matinding galit. Napansin ito ng isa sa mga nanunood at nagkomento na mukhang hindi maganda ang lagay niya. Ipinakilala si Park Hae-yul bilang isang S-rank na bayani mula sa Korean Hero Association at pinuno ng guild na Sweet Life. Sa sandaling iyon, isang lalaking naka-formal na kasuotan ang lumapit sa kanya, pinayuhan siyang kumalma at pinaalala ang kasabihang, ang palakang nakayuko ng matagal ay ang pinakamataas tumalon. Nagpatuloy ang lalaki, sinabing ang pagtitiis sa mahirap na panahon ay magpapalakas palalo sa kanyang pangalan at reputasyon. Sumang-ayon naman si Park Hae-yul at sinabing darating ang araw na pagbabayaran ng lahat ng minaliit siya. Tiniyak ng lalaki na habang unti-unting lumalakas ang kapangyarihan ni Park Hae-yul, darating ang oras na sasabog ito at lahat ay luluhod sa harapan niya. Idinagdag pa niya na walang ibang mas nakakaalam kung paano patumbahin ang halimaw na si kasarian kundi si Park Hae-yul. Ngumiti ang lalaki at sinabing magiging bahagi ng kasaysayan si Park Hae-yul bilang bayani na nakatalo kay kasarian gamit ang pinakakaunting miyembro. Maaaring ibigay sa kanya ng Hero Association ang eksklusibong karapatan para sa paghuli sa halimaw. Tumawa si Park Hae-yul at sinabing siya talaga ang pinakaalam kung paano ito labanan. Tumingin siya sa isang lumang litrato ng kanilang guild at napagtantong masyado na itong hamina mula nang lumipas ang 3 taon. Gayunpaman, buong tiwala pa rin siyang nagsalita na siya pa rin ang nag-iisang may kakayahang tapusin ang halimaw. Ngumiti ang lalaki at sinabing wala nang ibang makakagawa nito kundi siya. Pagkatapos, lumipat ang kwento sa ibang lokasyon kung saan makikitang may hawak na mga dokumento at litrato kung saan nabanggit ang pangalan ni So Dojin. Isang lalaking nagngangalang Kang Yong-bayo, isa ring S-rank hero at pinsan ni Kang Chol-woo, ang tumingin sa mga papel at tinanong kung tungkol iyon kay So Dojin.
Kinumpirma ito ng isa sa mga kasama at ipinaliwanag na ilang buwan na ang nakalilipas, tinangka ni Kang Chol-woo na ipahamak si So Do-jun sa loob ng isang rift pero hindi ito namatay. Sa halip, nagising ang kanyang kapangyarihan sa loob mismo ng rift. Binanggit din si Hong Hee-ju, CEO ng T Group at ikalawang anak ng W Group, bilang ang taong nag-utos na ipatamba si So Do-jun. Nagulat si Kang Yong-bayo at tanong niya, bakit ang isang mayamang babae ay mag-aaksaya ng oras sa isang nobody, gaya ni Do-jun. Ipinaliwanag ng isa sa mga tauhan na si So Do-jun ay anak sa labas ng T Group. Inampun siya noong 7 taong gulang pa lamang, ngunit itinapon din pagkatapos manganak si Hong Hee-ju ng sarili niyang anak 6 na taon ang nakaraan. Napangisi si Kang Yong-bayo at sinabing sa mundo ng mayayaman, hindi mahalaga ang dugo. Tinanong niya kung magkano ang binayad kay Kang Chol-woo para sa trabaho, at sinagot siyang 3 bilyong won lang. Nagkomento si Kang Yong-bayo na masyadong maliit ang halagang iyon. Dagdag pa ng isa, napuruhan si Kang Chol-woo, sunog ang buong katawan, bulag na at halos mamatay. Makikita si Kang Yong-bayo na naghahanda mag-golf habang nagsabing napaka-brutal ng taong nanakit kay Kang Chol-woo. Galit niyang sinabi na kung siya ang gumawa noon, pinutol na niya ang mga braso at pinulbos ang bungo. Nabanggit din ng isa sa mga kasama ang chismis na tinulungan ni Hyun Ju-yoon si So Do-jun sa insidente. Biglang nagalit si Kang Yong-bayo at tinanong kung anong dahilan at bakit tutulungan ni Hyun Ju-yoon ang isang tulad ni Do-jun. Nag-atubili ang tauhan sa pagsagot, ngunit sinabi niyang hindi niya sigurado ang relasyon ng dalawa. Ang alam lang niya, dahil sa testimonya ni Hyun Jo-yoon, tahimik na isinara ng pulis ang kaso. Mas lalong nagngit-ngit si Kang Yong-bayo at sinigawan ng tauhan, inutusan siyang alamin agad kung anong klaseng relasyon meron sina Hyun Jo-yoon at So Do-jun. Iginiit niyang kung hindi ito relasyon pag-ibig, siguradong may kasunduan o transaksyon. Nataranta ang tauhan at agad na lumabas ng silid. Kitang-kita ang galit sa mukha ni Kang Yong-bayo habang piniga niya ang hawak na golf club at inihagis ito sa sahig sa sobrang inis. Sa isip ni Kang Yong-bayo, siguradong pupunta sa kanya si Hong Hee-ju para upahan siya na tapusin ang trabahong hindi nagawa ni Kang Chol-woo. Lumitaw ang tusong ngiti sa kanyang mukha habang iniisip niyang malaki ang kikitain niya rito dahil sagana sa pera ang babae. Samantala, ipinakita si So Do-jun na naglalakad mag-isa sa ilalim ng liwanag ng buwan, patungo sa bagong bahay na inihanda para sa kanya. Sa isip niya, mas epektibo ang panghuhuli sa mga rift zones kaysa sa gates. Napagtanto niyang kakailanganin niya si Hyun Jo-yoon para makapasok at makalabas sa mga rift zone. Ipinakita namang magkasamang nag-uusap sina Hyun Jo-yoon at So Do-jun tungkol sa Mana Stone mula kay kasarian. Sabi ni Hyun Jo-yoon, kapag ibinenta nila ito, tiyak na hahabulin sila ng media araw-gabi para lang alamin kung sino ang pumatay sa halimaw. Mas pinili muna niyang itago ito. Sinabi rin niya kay Do-jun na kung gusto nitong sumikat, hindi siya pipigil. Tinanong niya kung ano ang plano nito. Ngumiti si So Do-jun at inihagis sa kanya ang isang bag na puno ng mana stones mula sa rift. Sa isip ni So Do-jun, kailangan niyang maghanap ng ibang paraan para makapasok sa rift zone nang hindi na umaasa kay Hyun Jo-yoon. Nagpasya siyang bumalik muna sa bagong bahay na inihanda ni Hwang Chang-sip upang makapagpahinga. Pagdating niya sa bahay, agad niyang napansin ang kakaibang pakiramdam. Tiningnan niya ang mga sapatos sa may pintuan at napagtanto niyang may mga estrangherong tao sa loob. Biglang sumigaw sa tuwa ang kapatid niyang si Onyong at tinawag siyang, "Kuya." Tumakbo siya papunta sa kwarto at nakita niyang may grupo ng mga lalaking nakaitim na suit na nakatayo sa likod ni Onyong at ng kanilang lola. Ang lalaki sa gitna ng grupo ay halatang mataas ang katungkulan. Tumakbo si Onyong patungo kay Do-jun, mahigpit siyang niyakap at paulit-ulit na tinawag ang "Kuya" sa takot. Kalma pero maingat na tinanong ni So Do-jun ang mga lalaki kung sino sila at bakit sila nasa bahay niya. Ipinakilala ng nakaupo ang sarili bilang si Prosecutor Park Cho-young mula sa Seoul District Prosecutor's Office, at tinanong kung kilala niya si Hwang Chang-sip. Nanatiling tahimik si So Do-jun habang yakap pa rin siya ng takot na si Onyong. Ipinahayag ng prosecutor na si So Do-jun ay nasa ilalim ng emergency arrest, dahil sa hinalang may kinalaman siya sa ilegal na operasyon ng pautang na may mataas na interes na pinatatakbo umano ni Hwang Chang-sip sa ilalim ng HC Capital.
Nagbago ang eksena at ipinakita si So Dojun na nakaupo sa isang silya, may posa sa kamay. Madilim ang kanyang ekspresyon, pero napatingin siya ng makarinig ng mga yapak. Oo, huwag kang mag-alala, Director Lee. Si Hwang Chag-siep at si Dojun ay tahimik at sumusunod, ani isang lalaki. Salamat sa pag-aasikaso pa sa pag-aaral ng anak kong mag-abroad, dagdag ni Park Cho-liang. Pakisabi na rin kay Director Hong ang pagbati ko. Habang pinapanood si Dojun sa monitor, nagpatuloy pa ito at sinabing ang dahilan kung bakit siya naging prosecutor ay para alisin ang mga basura ng lipunan gaya ni Dojun at Hwang Chag-siep, sabay tawa. Sunod na eksena, ibinagsak ni Park Cho-liang ang ilang papel sa harap ni Dojun. Ano bang ginawa mo nitong mga nakaraang taon? Kahit itong mga nakasulat lang dito, sapat na para makulong ka ng 10 taon, mariin niyang sabi. Itinaas pa niya ang papel sa mukha ni Dojun. Aniya, sapat na raw ang ebidensyang nakuha niya mula kay Hwang Chag-siep para idiin si Dojun. Biglang dumilim ang ekspresyon ni Dojun, halatang hindi natuwa sa sinabing iyon. Napansin ni Park Cho-liang ang anyo ni Dojun at mapang-asar na tinanong, ano yan, ha? Mukha ba akong nagsisinungaling? Tahimik lang si Dojun bago tumugon. Gawa-gawa lang ito ni Hong Hee-ju. Iyong babaeng yun, hindi ba? Hong Hee-ju, sino yun? Sagot ni Park Cho-liang, kunwaring walang alam. Sandaling napaisip si Dojun. Sa loob-loob niya, mukhang tuluyan ng bagsak ang panig ni Hwang Chag-siep. Tahimik siyang sumama para maiwasan ang iskandalo, pero sa takbo ng pangyayari. Hindi ko alam kung ano ang narinig mo at kung saan, pero sa tingin mo ba biro ang mga prosecutor dito sa Korea? Banta ni Park Cho-liang habang lumalalim ang tingin kay Dojun. Tapos na ang buhay mo, bastardo ka. Ngunit biglang naging mabangis ang anyo ni Dojun, nakakatakot ang titig nito. Napa-atres si Park Cho-liang, halatang nagulat. Hindi niya inaasahang ganoon ang magiging reaksyon ni Dojun. Galit na galit siya at inamba ang sasaktan si Dojun, inangat ang kamay, pero napatigil nang biglang may tumawag sa kanya mula sa pintuan. Nakakainis ka, ano? Sigaw niya. Umalis na siya sa lugar ni Dojun habang may hawak na papel. Sira ba ito o ano? Tanong niya. Hindi po, sir. Chinek ko po ulit, pero walang sira ang machine, sagot ng kasamahan niya. Ayon sa Hero Scanner, isa lang siyang normal na tao. Imposible, si So Dojun yan. Walang sense, galit na tugon ni Park Cho-liang. Hindi ko rin po alam. Baka mali lang ang impormasyon tungkol sa pagka-awaken niya. Hula ng isa. Napaisip si Park Cho-liang. Paanong magiging normal si So Dojun kung mismo ang T-Group na ang nagsabing hindi siya pangkaraniwan? At bukod pa roon, alam niya ang pangalan ni Hong Hee-ju, sino ba talaga ang lalaking ito? Samantala, sa kulungan, napabuntong hininga si Dojun. Ngayon alam ko na kung bakit tinatawag na basura ang mga prosecutor sa Korea, sa isip niya. Mas mabuti pa sigurong sirain ko na lang ang lahat, isama si Lola at si Yunyong at tumakas kami. Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang pumasok si Hyun-ju-yeon. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ng babae, halatang hindi inaasahang makita si Dojun doon. Hindi ko rin alam, mahinang sagot ni Dojun. Huwag kang gagawa ng padalos-dalos. Alam kong nabigla ka, pero kung gagamitin mo ang kapangyarihan mo ngayon, lalala lang ang sitwasyon, babala ng babae. Tutulungan mo ba ako? Tanong ni Dojun. Hindi sa tulong talaga, hindi ko na kasi kayang baliwalain ang alam ko. Kung hindi ko alam, baka hindi ako kumilos, pero ngayong alam kong inosente ka, hindi ko na ito pwedeng palampasin, seryosong sagot ni Hyun-ju-yeon. Napangiti si Dojun ng bahagya. Ganun ba? Lumapit pa si Hyun-ju-yeon at sinabing, mag-iimbestiga ang Hero Association. Binabantayan na nila ang mga hindi lisensyadong Hero ID pati ang bagong rift sa Mapo House. Napatahimik ang babae nang tanungin siya ni Dojun, paano naman ang pamilya ko? Ninas siya, sekretarya mo ba ako? Bakit pati pamilya mo ako pa ang iisip? Tahimik lang si Dojun habang nakatingin sa kanya, habang siya naman ay umiwas ng tingin. Ligtas ang pamilya mo, kaya huwag kang mag-alala, sabi ng babae habang tumatalikod. Napangiti si Dojun at nagpasalamat. Babayaran kita sa ginawa mo, aniya. Lumingon si Hyun-ju-yeon, bahagyang namumula. Basta, tiisin mo na lang muna. Aayusin ko ito agad.
Sa huli, hindi direktang pinatunayan ni Hyun Joo-yeon ang pagiging inosente ni Do-jeon. Sa halip, ibinunyag niya ang panunuhol at ilegal na lobbying ni Prosecutor Park Cho-young, dahilan para tanggalin ito sa posisyon. Sa patas na investigasyon, napatunayan na walang kinalaman si Do-jeon sa kaso. Hindi niya naiwasan ang parusa sa paggamit ng unlicensed Hero ID, pero dahil sa aktibong pagtatanggol ni Hyun Joo-yeon, naging suspended sentence lang ito. Sa kasalukuyan, nasa sasakyan na sila at nakalaya na si Do-jeon dahil sa tulong ng babae. Biglang lumabas ang balita, isang halimaw na hindi pa nakikita dati ang lumitaw sa UK at umatake sa mga mamamayan. Ang halimaw na ito na Hugis mantis ay may taas na 1.5 metro, may 4 na mata, at malakas tumalon. Nagulat si Hyun Joo-yeon nang biglang magsalita si Do-jeon. "Makasyon yan," simple niyang sabi. Tumingin sa kanya si Hyun Joo-yeon. "Paano mo alam pangalan yan? Bago lang yan at tanging association pa lang ang may alam. Hindi basta ginagawa ang pangalan ng mga halimaw. Ang mga mana stone ay may taglay na hindi lang enerhiya, kundi impormasyon. Sa siyensya sa mundo ngayon, nalalaman natin yun. Sa wasak na mundo, sa pamamagitan ng mahika. Kaya kapag parehong halimaw ang lumitaw sa parehong mundo, madalas ay kilala na sila ni Do-jeon." Hindi sinagot ni Do-jeon ang tanong ni Hyun Joo-yeon at diretsyo niyang sinabi, madaling talunin ng Makasyon gamit ang Red Fire Ant Extract. Red Ants? Tanong ng babae. Walang epekto sa tao, pero sobrang lakas ng lason niyan sa Makasyons. Kapag isinpray mo, hindi na yun makakawala. Naging seryoso ang mukha ni Hyun Joo-yeon. "So Do-jeon, ano ka ba talaga?" Tanong niya na puno ng pagdududa. Hindi siya sinagot ni Do-jeon. Malalim ang iniisip nito. Patuloy lang sa pagmaneho si Hyun Joo-yeon, pero maya-maya, tumingin siya kay Do-jeon. "Nakikinig ka ba sakin?" Inis na tanong niya, pero may iba nang iniisip si Do-jeon. Bigla niyang sinabi, "Kung papatayin ko si Hong Hee-ju, ano ang mangyayari?" Nakita sa kanyang mata ang matinding galit. Samantala, kinakabahan si Hong Hee-ju habang paulit-ulit na kinakagat ang kanyang mga kuko. Halatang malalim ang iniisip niya. Tahimik lang na nakatingin sa kanya si Director Lee bago nagsalita. "Ganyan na nga ang nangyari," sabi niya kay Hong Hee-ju. Patuloy pa ring kinakagat ni Hong Hee-ju ang kanyang mga kuko at nanginginig ng magtanong, "Si Hyun Joo-yeon, bakit si Hyun Joo-yeon?" Hindi rin tiyak, sagot ni Director Lee. Hindi rin malinaw kung anong relasyon nila kay Do-jeon, at kung paano nila siya kilala. Parang mababaliw na si Hong Hee-ju sa galit. "Si Hyun Joo-yeon, ano bang nangyayari?" Sigaw niya. Tumayo siya at malakas na ibinagsak ang mga kamay sa mesa. "At anong ibig mong sabihin na hindi hero si Do-jeon? Hindi ba sabi mo gising na ang kapangyarihan niya?" Kitang-kita ang sama ng loob niya. Nahihiyang kinamot ni Director Lee ang batok. Sa nakikita nila, parang totoo naman na gising na ang kapangyarihan niya, mahina niyang sabi. Siguro may kakayahan siya para lokohin ang hero detector, pero haka-haka lang yun. Galit na galit ang mukha ni Hong Hee-ju. Bigla siyang sumigaw, "Kontaken mo si Kang Young-pyo. 20 billion won, hindi, 30 billion won. Sabihin mong umpisahan na niya agad." Sa kabilang banda, tumanggi si Kang Young-pyo na gawin ito sa halagang 30 billion. Gusto niya, doble ang bayad. "Double, hindi ba masyadong malaki yun?" Tanong ng lalaking kasama niya. "Hindi mo naiintindihan," sagot ni Kang Young-pyo, halatang inis. Paliwanag niya, alam niyang mula sa pananaw ni Hong Hee-ju, siya lang talaga ang maaasahan. At kapag nagawa na ang trabaho, hindi na problema kay Hong Hee-ju ang magbayad ng 60 billion won. Umayos ng upo si Kang Young-pyo at ngumiti ng tuso. At ngayon, kasama pa si Hyun Joo-yeon. Kung kalaban ang isang S-rank, karapat-dapat lang na ganun kalaki ang bayad. Si Hyun Joo-yeon, delikadong kalaban talaga siya, sabi ng kasama niya. Biglang nagalit si Kang Young-pyo sa sinabi nito kaya napaatras at natakot ang lalaki. "Hindi mo talaga gets, gago ka. Akala mo ba pare-pareho ang lahat ng S-rank?" Lumapit siya at tinitigan ng masama. Kaya kung pabagsakin ang isang tulad ni Hyun Joo-yeon sa loob lang ng 20 minuto, dagdag niya. "Yes, sir," takot na sagot ng lalaki. Nagbago agad ang mood ni Kang Young-pyo at nagtanong, "Nag-reply na ba ang association?" Well, sabi ng lalaki. Sabi nila hindi na nila kayang taasan ang bayad dahil sa sitwasyon sa UK.
Sabi na rin ng association na maingat silang pumipili ng heroes na ipapadala, dagdag niya. Tinalikuran siya ni Kang Yongpyo at kinamot ang batok na parang naiinis. Sayang, ang hirap tuloy sabihin na mababa kasi ang bayad. Mga hinayupak na yun, sila ang totoong masasamang loob. Kailan tayo aalis? Balik tanong niya. Sa loob ng 3 araw ang flight, sagot ng lalaki. Kasama tayo sa joint transfer ng Japanese heroes. Tumitig sa bintana si Kang Yongpyo at nag-isip. Makasyan, bagong monster na wala pang natutuklasang kahinaan. Kapag ako ang nakahanap ng kahinaan nito, tataas lalo ang halaga ko. Tumawa siya ng bahagya. Sa Cambridge, UK, lumakas ang kulog at kidlat. Nagkakagulo ang mga tao habang hinahabol sila ng isang halimaw na tinatawag na Makasyan. Nagliliwanag ang mga mata ng halimaw habang hinaharap ito ng mga heroes. Nakatingala ang mga heroes, bit-bit ang iba't ibang sandata, handang umatake. Sumigaw ang Makasyan, tinaas ang kamay at tinangkang pitikin at patayin ang mga heroes. Agad umiwas ang mga ito at sabay-sabay na tumalon pabalik para umatake. May mga heroes na nasa ere at may isa naman sa ibaba na gumagamit ng lilang kapangyarihan. Ginamit nila ito para tamaan ang puso at putulin ang ulo ng halimaw ng sabay. Nahiwalay ang ulo nito at bumagsak sa kalsada, bumuhos ang dugo mula sa leeg habang tinitingnan ng mga heroes. Nakahinga, sila nang maluwag sa wakas. Ngunit laking gulat nila nang muling tumayo ang Makasyan, para bang hindi natanggal ang ulo at ngayon, naging 2 pa ito. Namutla ang mga heroes sa takot at kaba. Hindi nila inasahan ang ganitong nangyari. Sa huli, hindi nila ito natalo. Patuloy na umuugong ang kulog sa lungsod. Todo bigay na pinipigilan ng UK heroes ang pag-usad ng halimaw patimog, pero dahil wala silang sapat na impormasyon, wala silang magawa. Nang bumagsak ang linya ng Cambridge, wala ng 60 kilometro ang layo sa kabisera, London. Pagkatapos, bumagsak mula sa langit ang tila puting extract. Biglang nawala ang liwanag sa mata ng Makasyan at nanghina ito hanggang tuluyang bumagsak sa kalsada. Sa itaas, may helicopter na siyang nagbuhos ng extract. Sa loob, pinapanood ng mga heroes ang nangyari. Oh my gosh, totoo pala. Sigaw ng isa. Tama si Miss Hyunju yon. Umeepekto nga ang red flower and extract. Sabi ng iba, habang nagulat si Hyunju yon sa ilalim. Tumingin si Kang Yongpyo kay Hyunju yon na parang naiinggit. Hindi pwedeng ganito kagaling ang babaeng to, bulong niya sa sarili. Okay. Tapusin na natin ito, masiglang sabi ni Hyunju yon, at sumang-ayon ang mga heroes sa likuran niya, puno ng motibasyon. Isa-isa silang tumalon mula sa helicopter para tuluyang talunin ang Makasyan. Kinabukasan ng umaga, bumalik sila sa Korea. Puno ng reporters ang paliparan, sabik na sabik sa pagbabalik nila. Grabe, ang daming reporters, sabi ng isa. Asahan mo na. Si Hyunju yon ang MVP ng UK mission, sagot ng isa. Natuklasan niya ang kahinaan ng Makasyan, kaya tunay siyang hero, dagdag pa ng reporter. May balita raw na bibigyan siya ng parangal ng British Royal Family. Excited na sabi ng dalawa. Ayun siya, sigaw nila. Habang papasok si Hyunju yon, ngumiti siya at kumislap ang mga kamera. Binaha siya ng tanong, paano mo nahanap ang kahinaan ng Makasyan? Tumingin siya sa kanila, nakangiti pero halatang naiilang. Nanahimik lang siya. In-interview din si Kang Yongpyo. Mr. Kang, paki-share naman. Sabi nila ikaw ang pinakamaraming napatay na Makasyan sa expedition. Ngumiti lang si Kang Yongpyo bilang sagot. Nasa balita, sinabi ng newscaster, isang grupo ng 200 katao kasama si Hero Hyunju yon ang bumalik ngayong araw. Tulad ng alam ng marami, iniligtas ng ating mga heroes ang UK. Ang susi sa pagtalo sa Makasyans ay ang pag-spray ng red flower ant extract sa ere. Habang iniulat ito, tahimik na pinanood ni So Dojin ang live news mula sa TV sa itaas ng isang gusali. Tahimik lang siyang nakatingin. Lumabas din si Kang Yongpyo sa balita, nakangiti habang ini-interview. Biglang tumulim ang tingin ni So Dojin at kinilala niya agad ang mukha, si Kang Yongpyo. Lumipat ang eksena sa isang restaurant. Kinuha ni Hyunju yon ang 3 red along dala niya at inilapag sa harap ni So Dojin. Regalo, tanong ni Dojin, halatang nagtataka. Ngumiti si Hyunju yon at ipinaliwanag, itong isa para kay Onyong, ito para kay Grandma,
At ito naman para sa'yo, So Dojin. Binuksan ni Dojin ang mga paper bag para silipin ang laman. Medyo nahiya si Hyun Ju-yeon at sinabi, tingnan mo na lang sa bahay, huwag dito. Nakita ni Dojin ang isang set ng damit. Mukhang mahal, sabi niya. Ngumiti lang si Hyun Ju-yeon habang hawak ang tasa ng kape. Pasasalamat lang ito sa tulong mo. Dahil sa'yo, naging hero ako, aniya. Kung ikukumpara sa tulong na nakuha ko, maliit na bagay lang ito, dagdag pa niya. Gusto mo bang bilhan din kita ng kotse? Kung kailangan mo. Kalma lang na sumagot si Dojin na sasabihin niya kung kakailanganin niya. At saka aniya, natulungan din naman siya ni Hyun Ju-yeon dati. Nagseryoso ang mukha ni Hyun Ju-yeon at nagtanong, kahit itanong ko siguro kung paano mo nalaman ang kahinaan ng Makashion, hindi mo rin naman sasagutin, di ba? May rason ba para sagutin ko yun? Malamig na sagot ni Dojin. Napabuntong hininga si Hyun Ju-yeon. Ano na ang plano mo mula ngayon? Sa isip ni Hyun Ju-yeon, hindi naman siya umaasang maririnig mula kay Dojin ang sagot na, para sa world peace. Pero kung balak nitong puntiryahin sina Hong Hee-jo o Kang Young-pyo, lalala lang ang sitwasyon kaya dapat niya itong pigilan. Unang-una, sabi ni Dojin, kailangan kong bumili ng bahay. Napanganga si Hyun Ju-yeon. Nangungupahan ka lang ba ngayon? Tanong niya. Nagbago ang eksena at napunta sa isang party. May mga babae sa swimming pool, pero si Kang Young-pyo, imbes na magsaya, malalim ang iniisip. Iniisip niya kung bakit parang may kaunting pagbabago kay Hyun Ju-yeon kumpara dati, tulad ng kung paano nito nalaman ang kahinaan ng Makashion, at kung bakit hindi niya sinasabi kung paano niya nalaman. Bumalik sa alaala ni Kang Young-pyo noong nasa eroplano sila. Nagtanong siya, kalimutan na natin yung tungkol sa Makashion, pero ano bang meron kay So Dojin? Ano ibig mong sabihin? Tanong ni Hyun Ju-yeon, nakaupo at relax. Tumaas ang kilay ni Kang Young-pyo. Pinabagsak mo ang isang prosecutor para lang palabisin Dojin. Nandoon ka rin noong binugbog ni Dojin si Chol-woo, di ba? Inangat ni Hyun Ju-yeon ang eye patch na pangtulog at sinabing si Kang Chol-woo ang nagsimula, at pumalpak ang gate contract killing, pati noong araw ng labanan. Napangisi si Kang Young-pyo. Si Chol-woo, nakagawa ng kung ano-ano para lamang sa mumurahing bayad, kaya hindi na rin nakakagulat kung mamatay siya. Pero pinsan ko pa rin yun, kaya may dahilan akong maghiganti kay So Dojin. Yumuko siya at ngumiti ng tuso. Naging mabigat ang tensyon habang nagtititigan sila, halatang hindi sila magkasundo. Bahala ka, hindi na ako makikialam, sagot ni Hyun Ju-yeon, sabay talikod at pumikit para matulog. Napatulala si Kang Young-pyo. Sa isip niya, hindi ba sila close ni Dojin gaya ng iniisip niya? Dinugtungan pa ni Hyun Ju-yeon, wala naman akong dahilan para makialam, sabay baba ulit ng eye patch para matulog. Habang umiinom mula sa baso, nag-isip si Kang Young-pyo na siguradong may tinatago si So Dojin. Nagbago ang tagpo, nasa Long Sutton at Shrubberry sa England. Wasak ang lugar dahil sa huling monster wave. Pilit kinokolekta ng UK Hero Association ang Mana Stones bago pa dumating ang second wave, kaya marami silang pinapadalang heroes sa Rift. Sayang talaga, sabi ng isang lalaki. Kung meron lang tayong red flower and extract, kahit kami na D-rank, kaya naming pabagsakin ang Makashion. Tama, sagot ng kasama. Kung napaaga lang ang pagpigil sa wave, dami sanang Mana Stones. Narinig ko, ibang monster na raw ang lalabas. Sa second wave, hindi na Makashion. Oo, nakakatakot dahil hindi natin alam kung ano ang susunod. May mga bansang ang nalipol dahil dito. Tumitig ang isa sa rift at parang may napansin. Parang may lumalabas, sabi niya. Natauhan silang dalawa at bumalik sa pagbabantay dahil siguradong may mga civilian na susubok magnakaw ng Mana Stones. Biglang kumislap ang mga ilaw sa rift, ikinabiglan ng dalawang gwardya. May lalaking lumabas. Nagniningning ang mga mata. Natakot ang mga gwardya. Hindi siya hero. Iyong suot niya, pati ang mga peklat, bilis, tawagan ang HQ. Sigaw ng isa. Tinaas ng estranghero ang kanyang maitim na kamay na kumikislap ng berdeng liwanag. Bigla silang napalutang at nawalan ng kontrol sa katawan. Gulong-gulo sila sa nangyayari. Napamura ang gwardya sa inis at sinubukang ibato ang kanyang tatlong maliliit na kutsilyo patungo sa lalaki. Ngunit walang hirap nitong binaliktad ang mga kutsilyo upang tumutok ito sa mga gwardya. Napakahina,
sabi ng lalaki. Pinaikit niya ang kamao at agad tumama ang mga kutsilyo sa mga gwardya. Napasinghap ang mga ito sa sakit. Itinaas muli ng estranghero ang kamay na ngayon ay may lilang liwanag. Tiningnan niya ang phone, 19.26% lang ang nakalagay. Sa isip niya, pagkatapos ng 10 taon, halos 20% lang. Masyadong mababa. Failure ba ito? Kahit nag-abala pa akong lumikha ng dimensional rift, kailangan ko munang pataasin ang mana concentration, naisip niya. Mahina ngunit puno ng takot na nagtanong ang gwardya, ikaw, anong klaseng tao ka? Napangisi ang estranghero. Unahin ko muna kayong mga mahihina gaya ng insekto, sabi niya bago tuluyang talunin ang mga gwardya gamit ang kanyang kapangyarihan. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.